Basta Nay, kailangan ko na talaga ng pera bukas. Nay, Bakit? kailangan ko ng 5,000 bukas. May lakad kami ng mga kaklase ko bukas. Anak, dahan-dahan din sa pera. Kasi hindi naman yan pinupulot ng ama mo sa abroad. Basta Nay, kailangan ko na talaga ng pera bukas. Mapahiya ako bukas sa mga kaibigan ko at kaklase. O sige na, bukas anak, bigyan kita ng 5,000 pesos. Nay, bakit biglaan si tatay umuwi? Anak, kaya umuwi biglaan ang ama mo dahil nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Hindi na niya kayang magtrabaho sa abroad. Kaya anak, kailangan na nating lumipat ng tirahan. Hindi na natin kayang bayaran ang kondominium na ito. Ano ba yan, Nay? Saka na lang tayo lumipat pagkatapos ng birthday party ko. Nakakahiya naman kasi sa mga klase at kaibigan ko eh. Ano ba yan? Nakakainis naman talaga. Dito na kami sa apartment na to. Pangit-pangit. Baka malaman to ng mga klase at kaibigan ko. Nakakahiya talaga. Kasalanan talaga to ng mga magulang ko eh. Anak, may masama akong balita sa'yo. Ano yun? Isinugod ko ang tatay mo sa ospital. Ha? At tuluyan na niya tayong iniwan. At kailangan na natin ulit lumipat ng tirahan dahil hindi na natin kayang bayaran ang apartment na ito. Bayan, Nay. Kasalanan nyo to ni Itay. Bakit tayo naghirap ng ganito? Dati nasa condominium tayo. Tapos lumipat ng apartment. Tapos ngayon, tignan mo nasa room for rent na lang tayo. Tsaka butas pa. Dapat hindi talaga malaman ng mga kaklase ko at ng kaibigan ko. Nakakahiya talaga. Bukas uli na ya. Kailangan ko ng 5,000 ulit kasi gagala kami ng mga kaklase ko at mga kaibigan ko. Sige anak, maghanap ako ng pera. Sige na, maiwan ka muna dito at maglako pa ako ng paninda kong banana Q para may magamit ka bukas. Tao po, tao po. Ano Kayo- yun, kuya? Kayo po yung anak ni Aling Nina. Opo. May masamang balita, madam. Yung nanay nyo, nabunggo ng truck habang nagtitinda ng banana Q at wala na po siya. Isa na lang ako ngayon. Wala na yung nanay at tatay ko. Kasalanan nyo tong dalawa. Paghihirap ko ngayon, di nyo ako mahal. Madam, kayo po ba si Ann? Ako po si Atty. Angel. Dala ko yung pamana ng tatay at nanay niyo. Pamana? Galing sa nanay at tatay ko? Ha? Ito ba to? Nagkakahalaga ng 20 million? Andito yung sulat nila. Kailangan maibigay agad ito sa aming pinakamamahal na anak. Sa oras na mawala na kami sa mundong ito, ang buong akala ko, hindi ako mahalaga sa kanila, nila nanay at tatay. Kasi maaga nila akong iniwan eh. Ngayon, naunawaan ko nang bakit sila maagang pumanaw. Para pala hindi na ako maghirap eh. Wala na sila. At hindi karapat dapat sa akin ang pera na to. Gandang araw, sir. Makiusap sana ako eh, na hindi muna ako makapagbigay ngayon ng 100 ngayong sahod na to. Kapos talaga ako eh. Alam mo naman, minimum lang kami. Ano ba naman yan, Miss Ann? Para sa 100 pesos lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Hindi naman yan kawalan sa'yo eh. Miss Ann, dahil unang araw mo dito sa trabaho, ako nga pala si Victor, yung supervisor nyo dito. Diretsuhin na kita ha. Alam mo ba yung pinalitan mo dito? Tinanggal ko yun. Kasi hindi marunong sumunod sa akin. Bali, 30K na tao na hinahawakan ko dito. Opo, sir. Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Ako lang kasi ang inaasahan ng magulang ko.
Kailangan ko kasi magpadala doon sa probinsya namin. Miss Ann, gusto mo ba talaga tumagal dito? Isa lang naman kailangan mo eh. Kailangan mo lang sumunod sa akin. Isa pa, kailangan mong magbigay ng 100 pesos kada sahod. Ha? 100 pesos, sir? Para po saan yan? Basta huwag ka na magtanong kung gusto mo talagang tumagal dito. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Oo, Miss Ann. Tamang-tama. Kaya kita pinatawag kasi meron akong panindang pantalon. Bagong-bago. Kumuha ka na. 2 hulog naman yun. Eh, sir, hindi ko pa sana kailangan yan eh. At marami pa ako niyan. Sige na, Miss Ann, kunin mo na. Kaysa naman magkasamaan pa tayo ng loob eh. Samantalang 2 hulog lang naman yan. Ate Rose, ilang taon ka na dito? 5 years na ako dito nagtatrabaho. Ibig sabihin, 5 years ka na rin nagbibigay ng 100 pesos sa bisor natin. Kada sahod mo. Oo, ganun na nga. Kasi kung hindi naman ako magbibigay, posibleng matatanggal ako sa trabaho. Tsaka, pansin mo, kumikita ang bisor natin ng 3,000 sa kada sahod natin. Sa dami natin dito. Magandang araw, sir. Makiusap sana ako eh, na hindi muna ako makapagbigay ngayon ng 100 ngayong sahod na to. Kapos talaga ako eh. Alam mo naman, minimum lang kami. Ano ba naman yan, Miss Ann? Para sa 100 pesos lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Hindi naman yan kawalan sa'yo eh. Magbibigay ka ba ng 100 pesos? Uhuling araw mo na yan dito sa trabaho. Sige po, sir. Pipilitin ko pong makapagbigay. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Yan! Yan naman pala eh. Panalangin ko na lang yung bisor namin na sana isang araw magising na siya. Sa panlalamang sa amin. Kapiranggot na nga lang sweldo namin. Kailangan pa magbigay sa sir namin.